Alas 4:53 na po ng umaga. Magandang umaga, Miss Rina Villamor, Kamara. Good morning sa'yo, June Soriao. Natuloy ba kayo ni Justice Maidas? Sa PC, Joyce ang pinadala si sa Joyce, AFP para dun sa tutulungan Yun yung napanalunan nila? Yun yung napanalungan nila, tapos nagbigay sila ng tulong dun sa mga sugatang sundalo na nakikipagbakbakan sa Manila. Magkano napanalunan ng Magis? 200,000 pesos. 200,000 pesos ha? Fourth placer yun. Fourth placer Fourth placer, 200,000. Hindi fourth placer natin, yung 200,000 pesos, championship na ng ibang koponan, ng ibang liga, di ba? Okay, magandang umaga po mga sambahay. Araw po ng Lunes. 17 na po ng Hulyo 2017 sa ngalan po ni Kuya Daniel Razon. Ako po si Jun Soriao. At ako naman si Rina Villamor, Kamara. Narito na po ang mga humahataw na balita. Magkahiwalay na aksidente sa motorsiklo sa San Juan City at Pampanga nirespondihan ng UNTV News and Rescue Team. Kilos Sambayanan inilunsad ng National Anti-Poverty Commission bilang kampanya laban sa kahirapan sa bansa. Abogado ng mga kaanak ng SA-44 nakatakdang maghain ng motion for reconsideration bilang pagtutol sa inirekomendang kaso ng Ombudsman laban kay dating Pangulong Benigno Aquino III. Listahan ng mga apektado ng lindol sa Ormoc City at Canangal, Leyte na kinakailangan mabigyan ng permanent shelter. Isinasapinal na ng National Housing Authority. Mga transport group magsasagawa ng protest caravan ngayong araw bilang pagtutol sa planong jeepney phase-out ng pamahalaan. At mga sugatang sundalo sa AFP Medical Center tumanggap ng regalo mula sa UNTV Cup Executive Face-Off fourth placer, Judiciary Magis. Bago po ang detalye ng mga balita, alamin muna natin ang mga pangyayari sa mga nakalipas na araw sa ating Weekend News Rewind. Dumalo ang 173 ambassadors mula sa North America sa ginanap na 11th Ambassador Tour sa Davao City noong Biyernes ng gabi. Layo nitong mahikayat ang mga Filipino-Americans na mapalalim ang pagtangkilik sa kultura at ganda ng Pilipinas, gayon din ang pagpapalakas ng turismo sa bansa. Panauhing pandangal sa pagtitipon si Pangulong Rodrigo Duterte. Thank you for your contribution to the advancement of Filipino-American communities. After this activity, may you become Filipino ambassadors who shall carry a fresh perspective of the new and improved Philippines when you go back to the United States. 4 na araw na nag-tour sa syudad ang mga kalahok bago bumalik sa Maynila noong Sabado. Nananawagan ng ilang grupo ng human rights defender sa Mindanao na bawiin na ang deklarasyon ng martial law sa rehiyon. Sa isang solidarity conference sa University of the Philippines sa Diliman, Quezon City noong Sabado, inilahad ng mga ito ang umano'y mga paglabag sa karapatang pantao sa ilang lugar sa rehiyon na hindi nabibigyan ng pansin. At kung saan yung may mga mamamayan po na namatayan ng mga kamag-anak, mga magulang, mga kapatid at nawala ng mga bahay. Tutol din ang mga ito sa panukalang Moro-only ID system na isang pruweba ng paglabag sa karapatan ng mga Moro at isang uri umano ng diskriminasyon. Napatay ng AFP at PNP noong Biyernes sa isang joint operation sa Bungaw, Tawi-Tawi ang isang top personality ng Abu Sayyaf Group. Nanlaban umano si Ibno Moro nang aarestuhin na ng mga otoridad. Si Moro ay may standing warrant of arrest dahil sa kasong murder at pagkakasangkot sa sari-saring karahasan tulad ng massacre noong 1989 sa Tawi-Tawi at mga kidnappings. Top 8 most wanted criminal din ito sa probinsya. Balita naman sa labas ng bansa, hindi bababa sa 8 ang nasawi sa nangyaring stampede sa isang soccer stadium sa bansang Senegal sa Africa. Ayon sa sports minister ng bansa, nagkaroon ng away sa pagitan ng mga taga-suporta ng magkabilang team. Hinagisan ang mga ito ng mga pulis ng tear gas at dito na umano nagsimula ang stampede. Madalas maganap ang ganitong uri ng karahasan sa mga soccer games sa Africa dahil sa maluwag na seguridad. Tinulungan ng UNTV News and Rescue Team ang isang lalaking biktima ng motorcycle accident sa San Juan City noong Biyernes ng gabi. Ito ang hataw na balita ni Reynante Ponte. Isang aksidente sa motorsiklo sa San Juan City ang nirespondehan ng UNTV News and Rescue Team
alas 10:50 ng gabi noong Biyernes. Ayon sa nakakita sa pangyayari, matulin ang takbo ng motorsiklo nang biglang mawala ng kontrol sa manibela ang driver nito at matumba sa gitna ng highway ng EDSA Santolan. May umbok kasi doon eh. Pagdaan niya doon sa umbok, hindi na kinaya nung gulong niya, madulas. Yun, sumemplang siya. Layo nung tinapunan. Kwento naman ng biktimang si Raymar Cham, 23 anyos, pauwi na sana siya sa Caloocan City mula sa trabaho nang biglang madulas ang gulong ng kanyang motorsiklo dahil sa basang kalsada dulot ng pag-ulan. Nagtamo ito ng sugat at posibleng bali sa kanyang kaliwang binti na agad nilapatan ng pangunang lunas ng UNTV News and Rescue Team. Pagkatapos bigyan ng first aid, ay dinala na ang biktima sa East Avenue Medical Center. Mula sa San Juan City, ako si Reynante Ponte, humahataw sa balita. Isang motorcycle accident din ang nirespondihan ng UNTV News and Rescue Team sa Pampanga noong Biyernes ng gabi. Ito ang hataw na balita ni Joshua Antonio. Tinulungan ng UNTV News and Rescue Team ang dalawang biktima ng aksidente sa motorsiklo sa Sitio Balangka sa Santo Tomas, Pampanga pasado alas 11 ng gabi noong Biyernes. Kinilala ang biktima na si Mark Joseph Dominguez, 31 years old, at asawa nito na si May Dominguez, 29 years old. Ayon sa mga biktima, binabagtas nila ang MacArthur Highway nang biglang dumulas ang gulong ng motorsiklo at tuluyan na natumba. Nagtamo si Mark ng mga sugat sa kaliwang braso, sa kanang paa at leeg nito. Iniinda naman ng kanyang asawa ang pananakit ng kanang balikat nito. Kaagad na nilapatan ng first aid ng UNTV News and Rescue Team ang mga tinamong pinsala ng dalawa. Pagkatapos nito ay dinala na ang mga ito ng grupo sa Jose B. Lingad Regional Memorial Hospital. Mula sa Pampanga, ako si Joshua Antonio, humahataw sa balita. Binisita at binigyang pagkilala ni Pangulong Rodrigo Duterte ang kagitingan ng 12 sundalo sa Hulos-Sulu noong Sabado. Ang mga ito ay nasugatan sa pakipagbakbakan sa mga membro ng Abu Sayyaf na pinamumunuan ni Almuher Yada sa Patikul Sulu noong 8 ng Hulyo. Kasalukuyang nagpapagaling ang mga sundalong wounded in action sa Camp Teodulfo Bautista Station Hospital. Humingi ng paumanhin ng Malacanang sa baligtad na presidential seal noong Biyernes. Naging kontrobersyal ang larawan ni Pangulong Rodrigo Duterte sa isang event na pinangunahan ito sa Davao City dahil kapansin-pansin ang baligtad na presidential seal sa podium. Ayon kay Presidential Spokesperson Ernesto Abella, walang layo ng sinumang ipahiya ang Pangulo at ito ay simpleng insidente lamang anya ng kapabayaan. Dagdag pa nito, naibigay na ang karampatang aksyon sa mga nagpabaya at tiniyak na ginagawa na ang mga hakbang upang maiwasang maulit ang katulad na insidente. Nanindigan naman ang Malacanang na hindi kinukonsinti ng pamahalaan ang pamamaslang sa mga tagapagtanggol ng kalikasan. Ito ang pahayag ng palasyo kasunod ng ulat na nananatiling isa ang Pilipinas sa mga bansang may mataas na kaso ng mga napapatay na environmental activist sa loob ng 4 na taon. Partikular na rito ang mining-related killings kung saan ang pinakaapektado ay ang mga lumad. Ayon kay Presidential Spokesperson Ernesto Abella, lumikha na ang pamahalaan ng Indigenous People Interagency Task Force upang protektahan ang mga Indigenous people mula sa mga mapang-abusong negosyante. Inilunsad na kahapon ang National Anti-Poverty Commission ang Kilos Sambayanan bilang kampanya laban sa kahirapan sa bansa. Ito ang hataw na balita ni Leslie Longboan. Batay sa datos ng Philippine Statistics Authority noong 2016, nasa 20 milyong Pilipino ang mahirap. Ang mga ito ang dahilan kung bakit inilunsad ng National Anti-Poverty Commission ang kampanyang Kilos para sa 10 batayang pangangailangan o Kilos Sambayanan sa Tondo, Maynila kahapon. Naniniwala ang NAPC na masusugpo lamang ang kahirapan kung makakamtan ng 10 batayang pangangailangan ng bawat Pilipino. Kabilang dito ang pagkain at reformang agraryo, tubig, pabahay, kalusugan, edukasyon, trabaho, pangangalagang panlipunan, malinis at ligtas na kapaligiran, kapayapaan at partisipasyon ng mamamayan sa pagpapaunlad ng bansa. Ito pong Kilos Sambayanan ay tumutugon doon sa iba't ibang aspeto o multidimensional aspect
ng kahirapan sa Katuwang ng NAPC sa Kilos Sambayanan ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan upang maipakilala ang kanilang mga programa sa mga mamamayan. Sa pamamagitan ng convergence o pagsasama-sama ng iba't ibang ahensya natin ay maisa sa kutuparan yung serbisyo, no? Yung social service. Dahil po ang gobyerno ay duty bearer yan pagdating sa pagrespeto ng mga karapatan. Nakatakdang umikot ang information caravan na Kilos Sambayanan sa iba't ibang komunidad upang maipaabot sa mas maraming Pilipino ang mga serbisyo ng pamahalaan. Mula sa Maynila, ako si Leslie Lombowen, humahataw sa balita. Time for reckoning o panahon na upang mapanagot ang mga dapat managot sa pagkakasawi ng 44 na tauhan ng Special Action Force noong January 2015 ayon kay Chief Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo. Ito ay ang reaksyon ng kalihim kaugnay sa utos ng Office of the Ombudsman na isama sa mga sasampahan ng kaso si dating Pangulong Benigno Aquino III kaugnay ng Mama Sapano Incident. Batay sa pahayag ni Attorney Panelo, mananagot din sa hinaharap ang mga taong tinangkang gamitin ang kanilang umanong kapangyarihan at yaman upang makatakas sa batas. Noong Biyernes, ipinag-utos ni Ombudsman Conchita Carpio Morales na isama ang dating Pangulo sa sasampahan ng criminal charges, partikular na ang usurpation of authority at paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act, bukod kina dating PNP Chief Alan Purisima at dating SAF Director Getulio Na Peñas. Dismayado naman si Atty. Ferdinand Topacio, isa sa mga abogado ng mga kaanak ng SAF 44 sa inirekomendang kaso na isasampa laban kay dating Pangulong Noynoy Aquino. Anya, dapat ay reckless imprudence resulting to homicide ang ihain na kaso sa halip na usurpation of authority at paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Kaugnay nito, nakatakdang maghain ng kanilang kampo ng motion for recommendation upang tutulan ang rekomendasyon ng Ombudsman. Samantala, sa panig naman ni Aquino, sinabi ng tagapagsalita nito na si Attorney Abigail Valte na pinag-aaralan na ng kanilang kampo ang magiging susunod na hakbang kaugnay sa kaso laban sa dating Pangulo. Inaresto ang isang opisyal na pulis matapos umanong bugbugin ang stepson nito at manggulo sa Barangay Holy Spirit pasado alas 12 kaninang madaling araw. Alamin natin ang iba pang detalye kay Rajel Adora Live. Magandang umaga, Rajel. Yes, June sa Quezon City Police Station 6 ang bagsak ng isang police official matapos ereklamo ng stepson nito ng pananakit. Kwento ng mga taga-barangay Holy Spirit, Quezon City, nagsumbong umano ang stepson ng suspect sa kanila kaugnay ng pambubugbog nito pasado alas 12 kaninang madaling araw. Ngunit nang puntahan ito ng mga barangay tanod ay nagwala na umano ito. Kinilala ang pulis na si Police Superintendent Lorenzo Basaya naka-assign sa Quezon City. At yun nasa lubong namin, muntik nang magkaroon ng puwersahan kasi sinasalya-salya na ako eh. Ayun nga lang, ang sa akin ng aming commander ay hayaan na muna. Baka kami mabaliktad dahil nga ay opisyal siya. Ayon naman sa pulis, mayroon lamang siyang problema kaya niya ito nagawa. Ngunit kwento ng stepson nito, madalas umanong magwala ang amain kapag nakakainom ng alak. Mula rito sa Quezon City, Rajel Adora, humahataw sa balita. Maraming salamat, Rajel Adora. Namahagi ang UNTV Cup Executive Face-Off 4th Placer Judiciary Matches ng mga regalo sa mga sugatang sundalo sa AFP Medical Center noong Sabado. Narito ang ulat ni Joyce Balancio. 147 sugatang sundalo ng AFP Medical Center sa Quezon City ang tumanggap ng loot bags noong Sabado bilang regalo mula sa isa sa mga kuponang kalahok sa UNTV Cup, ang Judiciary Matches. 9 sa mga ito ay mula sa tropa ng pamahalaan na nakipagbakbakan sa mga terorista sa Marawi City. Ayon kay Court Administrator Midas Marquez, ang kanilang munting regalo ay pagpapakita ng kanilang suporta at pagkilala sa sakripisyo ng mga sundalo. Medyo maliit na bagay lang to, pero sana maramdaman nila na we're all behind them, no? Yung suporta and
kung ano man yung maibibigay pa naming tulong, subukan pa namin. Laman ng loot bags ang t-shirt ng koponan, medyas, towels, underwear at toiletries. Mula ito sa kinita ng Judiciary Magic sa pagbebenta ng kanilang basketball shirt noong anibersaryo nila nito lamang Hunyo. Maligayang tinanggap naman ng mga sundalo ang regalo. Ang ilan pa sa kanila, nagpa-picture pa sa mga player ng koponan. Siyempre, idol Kasi mga sundalo, mahilig sa basketball. Maraming salamat, ma'am. At least alam namin na kahit paano may naka-appreciate sa ginawa namin. Itong malaking bagay po ito. Pahimural ng tropa. Okay, in behalf of the AFP Health Service Command, we are very thankful for the effort made by the Supreme Court headed by Attorney Midas Marquez. And this is one way also to boost the morale of our soldiers. Kamakailan lang nasungkit ng Judiciary Magic ang 4th place sa kakatapos lamang na off-season game ng UNTV Cup, ang executive face-off. Ang 200,000 pesos cash prize ay itutulong ng koponan sa mga court employee at judge na tinamaan ng kalamidad at sakuna, pati na rin ang mga apektado ng kaguluhan sa Marawi. Mula sa Quezon City, ako si Joyce Balancio, humahataw sa balita. Yun, nakikita natin yung pagpapawis. Alam mo, ang Judiciary Magic talaga, kahit wala na dun sa kanilang prize money, talagang nag-extend sila ng tulong dun sa kapwa natin. Especially dun sa mga nangangailangan at the time of the situation. Parang kasi dati Yolanda, di ba? At the time na nabiktima yung Yolanda, earthquake sa Bohol, parang yun tinulungan nila. Alright. Mga transport group magsasagawa ng protest caravan ngayong araw bilang pagtutol sa planong jeepney phase-out ng pamahalaan. Bagong balangkas ng Bangsamoro Basic Law nakatakdang isumiti kay Pangulong Rodrigo Duterte ngayong araw. Rekomendasyon ng Department of National Defense kaugnay sa martial law sa Mindanao na isumiti na sa Office of the President. At listahan ng mga apektado ng lindol sa Ormoc City at Cananga, Leyte na kinakailangang mabigyan ng permanent shelter. Isinapinal na ng National Housing Authority. Agad na nilapatan ng Panguna ang lunas ng UNTV News and Medical Team o Rescue Team ang sugatang driver ng motorsiklo matapos na maaksidente sa Davao City. Ito ang hataw na balita ni Janice Inhente. Pamamagasa ng bahagi ng mukha at galos sa iba't ibang bahagi ng katawan ang tinamo ng isang motorcycle rider sa Davao City matapos maaksidente pasado 1:00 ng madaling araw noong Sabado. Kinilala ang biktima na si Jomar Generosa, 19 anyos, residente ng barangay Jerome Agdao. Ayon sa isang nakasaksi sa aksidente, tila nagulat ang biktima sa tunog ng sirena ng police mobile. Perte lang kusog padagan ba kay pagwangwang is police, perte lang panutoy dagan. Nadlok kay sila suwangwang. Makalipas ang ilang saglit ay natumba na ang motorsiklo ni Jomar. Dito lang nagyan siyang papa nga nag-inom lagi, pero dili ingon ana nga ubog pa. Karon nga ang ana naman pag mao na may mong hibaw-an nga muna siya na disgrasya. Agad namang nilapatan ng pangunang lunas ng UNTV News and Rescue Team ang mga tinamong pinsala ng biktima. Pagkatapos nito ay agad itong dinala sa Southern Philippine Medical Center para sa karagdagang atensyong medikal. Mula sa Davao City, ako si Janice Inhente, humahataw sa balita. Muli namang magsasagawa ng nationwide protest caravan ngayong araw ang ilang transport group upang tutulan ang planong jeepney phase-out ng pamahalaan. Ito ang hataw na balita ni Rosalie Cox. Magmamarcha ang mga miyembro ng Piston at No to Jeepney Phase-Out Coalition mula Welcome Rotunda hanggang Menjola ngayong Lunes ng umaga. Ito ay upang muling iprotesta ang plano ng pamahalaan na palitan ng mga lumang jeep na mga makabago at electric-powered public utility vehicles. Ayon sa grupo, walang isasagawang tigil pasada, subalit maaaring maapektuhan ang operasyon ng public transport kung tutugon ang malaking bilang ng mga driver at operator sa kanilang panawagang makilahok sa kanilang protest caravan. Sa Manila, malaking protest caravan po tayo. Yung call, hindi kami nanawagan ng tigil pasada, protest caravan. Ngayon, pero dahil sa galit ng mga driver, may posibilidad magkaroon ng outpouring ng paglahok ng mga driver.
Target ng grupong mahikayat ang mas maraming driver at operators na sumama sa kanilang protesta upang iparamdam na mas marami umano ang hindi sang-ayon sa panukalang jeepney modernization ng pamahalaan. Bilang prangka, gusto namin dumugin, dagsain ng libo-libo mga operator at driver ang Menjola sa Monday. Bukod sa Metro Manila, nakahanda na rin sa ibang bahagi ng bansa ang protesta ng iba pang samahan ng transport groups sa Central Luzon at Bicol. Samantala, makikipag-ugnayan naman ang Land Transportation, Franchising and Regulatory Board sa ibang ahensya ng pamahalaan upang maghanda ng mga bus at truck sa mga pasaherong posibleng maapektuhan ng protest caravan. Mula sa Quezon City, ako si Rosa Licozo, mahataw sa balita. Let me just tell everybody that I have declared martial law for Mindanao. Kinumpirma ni Defense Secretary Delfin Lorenzana na naisumiti na nila sa Office of the President ang kanilang rekomendasyon kaugnay ng batas militar sa Mindanao. Nakasaad dito ang kanilang posisyon kung palalawigin ba ang 60-day period ng martial law na magtatapos sa July 22. Ngunit hindi na nagbigay ng anupamang detalye ang kalihim ukol dito. Aniya, hintayin na lamang ang ilalabas na desisyon ni Pangulong Rodrigo Duterte. Sinabi ni Lorenzana na buo ang kanyang tiwala sa magiging desisyon ng Pangulo kahit sundin man ito ang kanilang rekomendasyon o hindi. Posibleng i-anunsyo na ni Pangulong Rodrigo Duterte ang kanyang desisyon kung palalawigin ba ang implementasyon ng batas militar sa Mindanao bago ito magtapos sa July 22. Ayon kay Armed Forces of the Philippines spokesman Brigadier General Restituto Padilla, bago ikalawang State of the Nation address ng Pangulo, inaasahang ipaalam sa publiko kung inaprubahan ba ang rekomendasyong ipinasa sa kanya ng Defense Department. Samantala, naniniwala ang AFP na nalalapit ng matapos ang bakbakan sa pagitan ng tropa ng pamahalaan at Maute Terrorist Group. Ayon kay Padilla, tuloy-tuloy ang pagkubkob ng militar sa mga nalalabing lugar sa Marawi City na nakubkob ng mga militante. Sa tala ng AFP, nasa 80 pa ang natitirang miyembro ng Maute habang nasa 300 sibilyan naman ang kasalukuyang naiipit sa labanan. Isusumite na ngayong araw ng Bangsamoro Transition Commission kay Pangulong Rodrigo Duterte ang bagong balangkas ng panukalang Bangsamoro Basic Law o BBL. Ito ang hataw na balita ni Ray Pelayo. Irirekomenda ni Presidential Peace Advisor Secretary Jesus Dureza na maipasa na agad ang bagong draft ng Bangsamoro Basic Law o BBL sa Kongreso kapag naisumiti na ito sa Pangulo ngayong araw. Ang BBL ang magiging batayan ng itatatag na Bangsamoro entity na ipapalit sa Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ito rin ang magtatakda ng maayos na paghahati-hati ng yaman, kapangyarihan ng gobyerno at ng Bangsamoro at tapusin ang ilang dekadang kaguluhan sa Mindanao. Ayon kay dating Presidential Advisor on the Peace Process na si Teresita Jing Deles, hindi pa klaro ang patutunguhan ng bagong balangkas ng BBL ngayon. May pinag-uusapan na may batas rin na hinihintay mula kay Miswari. At the same time, yung federalism will also affect the Bangsamoro na hindi klarong nalalayout, paano ba yan talaga lahat mangyayari? Samantala, kaugnay naman ang usapang pangkapayapaan sa pagitan ng pamahalaan at komunistang grupo. Para kay Deles, malabo pa kung may patutunguhan nga ba ito. Pag pinag-aaralan mo yung, pag pinapakinggan mo yung sinasabi ng CPP, NPA, NBF, mukhang hindi kapayapaan ang pinagtutunguhan, no? Hindi mukhang kapayapaan within our constitutional setup. So, mukhang mahirap na pag-uusap yan. Sa Agosto nakatakdang ipagpatuloy ang naantalang ikalimang yugto ng usapang pangkapayapaan ng pamahalaan at NDF. Ngunit ngayong buwan, inaasahang magsasagawa na ng back-channel talks ang magkabilang panig bago muling formal na umupo sa negotiating table. Mula sa Quezon City, ako si Ray Pelayo, humahataw sa balita. Nanawagan ang Malacanang sa mga residente sa Marawi City na huwag munang bumalik sa kani-kanilang tahanan hanggang hindi pa natatapos ang kaguluhan at clearing operation sa lugar.
Ito ang tugon ng pamahalaan sa sentimiento ng mga residente na nagnanais ng makauwi matapos mapilitang lumikas dahil sa bakbakan na nagsimula noong May 23. Ayon kay Presidential Spokesperson Ernesto Abella, nais lamang matiyak ng pamahalaan ang kaligtasan ng mga sibilyan lalo't na't patuloy pa rin nagkakaroon ng mga biktima ng stray bullet sa labas ng battle zone. Dagdag pa nito, ongoing pa ang clearing operations ng militar sa lungsod dahil sa mga ikinalat na improvised explosive device at booby traps ng mga terorista. Isinapinal na ng National Housing Authority ang listahan ng mga residente sa Ormoc City at Canangal, Leyte na nangangailangan ng permanent shelter upang masimula na ang pagpapatayo ng mga ito. Ito ang hataw na balita ni Jeneline Gakit. Pinag-utos ni Pangulong Rodrigo Duterte ang pagpapatayo ng mga permanenteng tirahan para sa mga biktima ng magnitude 6.5 na lindol sa Ormoc at Canangal, Leyte noong July 6. Ngunit ayon sa National Housing Authority, kailangan muna nilang maisapinal ang listahan ng mga kinakailangang mabigyan ng permanent shelter bago simulan ang pagpapatayo ng mga ito. Ayon sa NHA, sa susunod na buwan ay magkakaroon sila ng board meeting upang ma-finalize ang listahan. Sa inisyal na ulat na natatanggap ng NHA, 14 na barangay ang apektado sa Ormoc at 3 barangay naman sa Canangal, Leyte. At tinatayang 2,900 na mga pamilya ang kinakailangang mapatayuan ng bahay. Kabilang na dito ang mga nakatira sa ibabaw ng Philippine Fault. Right now, there are something like 2,900. So we would like to validate. Baka ang iba doon, housing materials lang. Ang iba, mga repairs, konting repairs lang, or financial assistance for that matter. NHA will come as soon as we have the report. Kung out of the 2,900, how many will need the permanent shelter? Ayon sa NHA, 300,000 pesos ang halagang iaalat nila sa bawat housing unit na ipapatayo. Since this is a disaster, I think we need to mobilize our own resources within NHA. We have naman unallocated funds for that. So yung mga totally damaged right after the assessment na dapat kailangan talaga ng construction. So yun ang aging first agenda. Samantala, umaasa naman ang lokal na pamahalaan ng Ormoc at Canangal na agad maaaksyonan ng NHA ang problema sa pabahay at hindi magaya sa Yolanda victims na inabot muna ng mahigit 1 taon bago nakalipat sa permanent shelter ang mga biktima. Mula sa Ormoc City, Jeneline Gakit, humahataw sa balita. Isa ang ipinagmamalaking windmill farm ng Pililla, Rizal ang napiling venue sa isa sa mga aktibidad para sa selebrasyon ng ika-50 taon ng pagkakatatag ng Association of Southeast Asian Nation o ASEAN. Ito ang hataw na balita ni Mirasol Abogadil. Kasabay ng chairmanship ng Pilipinas sa ASEAN Summit ang pagdiriwang ng ika-50 taon ng pagkakatatag ng asosasyon. Dahil dito, iba't ibang aktibidad ang isasagawa sa magkakaibang lugar sa Pilipinas para sa selebrasyon nito. Isa rito ay gaganapin sa ipinagmamalaking windmill farm sa bayan ng Pililla sa Rizal Province. Nais ng bayan ng Pililla na maging espesyal at memorable sa mga makikiisa ang ASEAN Founding Anniversary, kaya naman puspusan na ang kanilang paghahanda para dito. The letter that we got from the national government, around 50 towns from the whole Philippines. So we're planning an activity here sa wind farm na we're going to try to light up some of the turbines in the ASEAN colors of red, blue, and yellow. It will be done at 7 p.m. at night. Ang windmill farm sa Pililla ay isang pribadong electricity producing farm na nakapagsusupply ng kuryente sa mahigit 60,000 mga tahanan sa Luzon. Makikita dito ang 27 wind turbines na nakatayo sa burol kung saan matatanaw ang Laguna de Bay. Ayon kay Pililla Tourism Office OIC Jojo Masinsin, pagkakataon na ito upang maipakita sa mundo ang kagandahan ng kanilang lugar kahit isa lamang itong maliit na bayan. Yung wind farm po na to is operated by a private corporation, Alternergy Wind One Corporation. But even though it's a private corporation, they help promote tourism for us. They're very generous na pinapayagan po nila kaming gamitin yung lugar nila para sa mga turista. Ako si Mirasol Abogadil, humahataw sa balita.
Ikinabahala ni dating DSWD Secretary Dinky Soliman ang napabalita na ihihinto na umano ang Pantawid Pamilyang Pilipino program. Anya, unang maapektuhan nito ang milyong estudyante na benepisyaryo sa programa. Ito ang hataw na balita ni Ray Pilayo. Pero ang pinangangambahan nila, tahasan silang sinabihan na ihinto na ang Pantawid sa 2019. Yan ay hindi ayon sa pangako ni Duterte na itutuloy niya ito. Aabot sa 10 milyong estudyante ang posibleng maapektuhan kung mahihinto ang Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps. Ayon kay dating DSWD Secretary Dinky Soliman, hanggang sa 2022 o 2023 pa mahihinog ang programa para makapagtapos sa mga mahihirap na mag-aaral. Si Soliman ang kalihim ng DSWD nang umpisahan ng 4Ps sa ilalim ng dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo at itinuloy din niya ito sa panahon ng dating Pangulong Benigno Aquino III. At ang mamamayang mismong nagbebenepisyo, nagsabi na mabisa ito sa pagtulong para putulin ang minamanang kahirapan, sapagkat ito nga ho ay nagbibigay ng edukasyon at ng kalusugan para sa mga bata. Kahit si dating DepEd Secretary Armin Luistro ay kumbinsido sa ambag ng 4Ps sa larangan ng edukasyon. Yung mga eskwelahan na mataas ang poverty at mataas din yung dropout rate, nung mga mabigyan sila ng 4Ps, nanatili yung attendance sa school, no? Ayon naman sa DSWD, wala silang planong ihinto ang 4Ps. Sa isinagawang workshop kahapon, binigyan ng bagsak na grado si Pangulong Duterte. Sa 19 na paksang tinalakay, 4.73 ang average na grado ng Pangulo. Ang pinakamataas nitong nakuha ay 3 para sa General Basic Services 1 kung saan nasasakop ang education, health, transportation, infrastructure at disaster response. 5 naman ang gradong nakuha niya sa karamihan sa mga paksa. Mula sa Quezon City, ako si Ray Pelayo, humahataw sa balita. Kailangan pang tutukan ng Administrasyong Duterte ang pagpapagawa ng mga bagong silid-aralan ayon kay dating Education Secretary Armin Luistro. Kada taon anya ay mga 30 hanggang 40,000 silid-aralan ang dapat na maipatayo upang marisolba ang problema sa kakulangan ng mga classroom dahil sa dumaraming bilang ng mga enrollee. Dagdag pa nito, nung nakarang administrasyon ay umabot sa 184,000 silid-aralan ang kanilang naipagawa. Samantala, ikinatuwa naman ng dating kalihim na natuloy ang kanyang inumpisahang K-12 program. Narito ang pahayag ni former DepEd Secretary Armin Luistro. Pinangangambahan na magiging kaguluhan, maraming dropouts, maraming teachers na mawawalan ng trabaho, hindi nangyari. At nagpapasalamat ako sa Diyos at sa mga kumpanya ng langis inaasahang magpapatupad ng rollback ngayong linggo. Mahigit 200 residente sa Barangay Sampalo, Kapalit, Pampanga na paglingkuran sa medical mission ng UNTV at Members Church of God International. Novelty praise song ng isang comedian at impersonator sa Bulacan nanalo sa 3rd weekly elimination ng July sa A Song of Praise Music Festival Year 6. At Members Church of God International, muling binigyang pagkilala ng Bulacan Blood Council sa ikalimang sunod na taon dahil sa patuloy na pagsasagawa ng bloodletting activities. Matapos ang 2 sunod na linggong oil price hike, inaasahang bababa naman ang presyo ng produktong petrolyo ngayong linggo. Ito ay dahil sa pagbagsak umano ng presyo ng krudo sa international market. Sa pagtaya ng oil industry players, 50 hanggang 60 sentimos ang mababawas sa presyo ng kada litro ng diesel at kerosene, habang 15 hanggang 25 sentimos naman kada litro ang posibleng rollback sa presyo ng gasolina. Formal nang itinigil kahapon ni MMDA Chairman at Metro Manila Disaster Risk Reduction and Management Council Chairman Danilo Lim ang ikatlong Metro-wide shake drill. Ngayong araw naman nakatakdang magsagawa ng assessment meeting ang pamunuan ng Metropolitan Manila Development Authority kasama ang mga quadrant leaders at stakeholders sa kasama sa isinagawang drill.
Noong Biyernes ng hapon, sinimulan ang naturang drill bilang paghahanda sa mga posibleng senaryo sakaling yanigin ng Metro Manila ng magnitude 7.2 earthquake o ang tinatawag na The Big One. Nagpapasalamat naman ang MMDA sa lahat ng sumuporta sa naturang aktibidad. Alamin naman natin ang mga balita sa iba't ibang panig ng bansa sa ating Balitang Promi. Mula sa Baguio City, alamin natin ang balita sa Luzon Region kay Bradley Robuza. Naimbaga bigat, Bradley? Yes, Monica, giyamanak na imbag nga bigat kinyam kan para kadagiti kasangbahay tayo. Dagitoy ti damdamag nga naala tayo dito'y Luzon Region. Plano ang makitinipon kini Presidente Rodrigo Duterte no bigat aldaw ti Martes dagiti dadaulo ti Cordillera Administrative Region. Daytoy kat gapo iti madagdegan nga autonomiya iti rehiyon. Sigon kini Presidential Peace Advisor on the Peace Process, Secretary Jesus Dureza, kaya't iti Pangulo adenggan iti plano, dagitoy sa rehiyon no maimplementar daytoy autonomiya. He's willing to meet with the group of the Cordillerans on Tuesday so that in Malacanang, and he would like to see a big representation there so that you yourselves can express this directly to him. Ano yung dreams niyo? Ano yung aspirations niyo? Uroy suportaro da ito'y panangbukal iti Autonomous Region of Cordillera. Kinunapay ng sekretaryo nga dapat agan nadlata dagiti Cordilleran leaders iti gapo nga haan nga nalaka iti maaramat nga proseso iti daytoy. Dapat kano nga makita iti publiko iti manamnama nga panagsukat. Madanagan iti Philippine Drug Enforcement Agency gapo iti kumarkaro nga pananglako iti illegal nga droga mausar iti social media sa J. Antipolo Rizal. No apay, amuan dito'y damag ni Rajel Adora. 8 suspected drug pusher ang inaresto ng Philippine Drug Enforcement Agency Rizal noong nakaraang linggo. Estilo mano ng mga suspect ang pagbebenta ng illegal na droga gamit ang social media o ang tinatawag na cyberselling. Yung case surveillance namin, case build-up, it took us almost mga 1.5 months. Kasi nag-umpisa siya sa online investigation, tapos actual case surveillance sa area hanggang nag-conduct na bypass operation. Nakumpiska sa mga suspect ang ilang sachet ng shabu na tinatayang nagkakahalaga ng 150,000 pesos, 14 na sachet ng marijuana na may street value na 6,000 pesos, buy-bust money at ilang drug paraphernalia. Paalala ng PIDE sa mga magulang, mahigpit na bantayan ang kanilang mga anak sa paggamit ng social media. Ito para sana sa ating mga magulang na sana po bigyan natin ng konting higpit o pagbabantay yung ating mga anak, lalo na yung mga minor de edad. Yung Facebook po ginagamit na po sa ganyang mga illegal na transaction. So it is highly suggested po ng aming opisina. Sana po mabantayan po natin ang ating mga anak. Tsaka po sa ating mga kabataan, social responsibility po ang ating kailangan. Sa ngayon ay patuloy ang pagsasagawa ng PNP at PIDEA ng Information Dissemination Campaign sa mga komunidad upang mapigilan ang paglaganap ng operasyon ng iligal na droga sa lalawigan, lalo na sa mga kabataan. Rajel Adora, humahataw sa balita. Dagita ti damdamag nga naala tayo dito'y Luzon Region, Manipo dito'y Baguio City, ag sublikinyam, Monica. Agyamanak Bradley Robuza live mula sa Baguio City. At para naman sa mga balita sa Visayas Region, nasa Cebu City si Deb Riveral. Maayong buntag, Deb. Yes, salamat Monica og maayong buntag sa atong mga kasangbahay. Aniya na ang mga balita gikan sa nakalain-laing bahin sa Visayas. Gitambagan sa Bureau of Fire Protection ang mga residente sa Tacloban City nga likayan ang paggamit og kandila aron makalikay sa sunog. Hangtod kini sa wa pa mabalik ang supply sa kuryente sa pipila ka lugar sa Leyte Province, human ang magnitude 6.5 nga linog sa Visayas Region miadtong Hulyo 6. Gipahigayon sa BFP ang pagpahinumdum human ang hitabong sunog sa Barangay 39 Siren, Tacloban City miaging simana nga adunay 7 ka balay nga daling naugdaw sa kayo tungod sa nabiyang kandila. Ako na ma-advise labi na brownout kita yan na. Kung kandila man tayo ginagamit, ay agad niya pagpabay kaya matutusa nga cause and sunog.
Gabay na lalo ko din yung mga solar lamp gamiton. Mas safe pa kita solar lamp. Sa laing bahin, gihunong na sa mga divers sa Philippine National Police ang search and retrieval operation sa lawas sa gipatay nga mayora sa Bien Unido, Bohol nga si Mayor Gisela Buniel. Ani ang report ni Gladys Tuabi. Napakyas gihapon ang Police Regional Office 7 nga makitaan ang lawas sa gipatay nga si Bien Unido, Bohol Mayor Gisela Buniel. Kinihuman ang 23 kaadlaw nga search and retrieval operation sa mga diver sa kadagatan nga sakop sa Olango Island sa Lapu-Lapu City, Cebu. Muna niyang pinakaulahin atong search and retrieval operation sa patay nga lawas atong mayora. Although wala na to siya makita, we did our best. Pero sa kinatapusang adlaw sa operasyon ni atong Biyernes, nagpahigayon pa ang PRO 7 og reenactment sa pagtagak sa mayora aron masuta kung diin kini posible nga napadpad. Usa ka punuan sa saging nga motimbang og 50 ka kilo gisulod sa net uban ang usa ka 30 ka kilo nga bato nga gihulog sa dagat. Sumala sa mga otoridad, posible nga miabot sobra sa 1,000 nga lapalapa ang gitagakan sa mayora maong galisod silang makitaan kini. Pero dako og pasalamat sa mga divers nga hangtod ro nagpadayon gyud gyapon og search bisan sa daotan nga panahon. Dayon nagpasalamat po ko sa inyo tanan nga wala gyud mo nibiya sa amo. Salig ang pamilya ni Mayor Gisela nga bisan wala makit-i ang lawas ni ini, mahatagan gihapon og hustisya ang kamatayon sa mayora. Gikan sa Cebu, ako si Gladys Tuabi, humahataw sa balita. O kana ang mga balita nga atong nakuha dinhi sa rehiyon sa Kabisayan. Gikan dinhi sa Cebu City, balik din ha sa inyo, Monica. Daghang salamat, Deb Riveral. Mula naman sa Zamboanga City, makibalita tayo kay Dante Amento. Buenos dias, Dante. Muchas gracias, Kuya Daniel. Buenos días con vosotros, mga kasangbahay. Principiaya este día el conmemoración con el National Disability Prevention and Rehabilitation Week. Incluido na mga actividades ay hace na ciudad de Zamboanga este día como parte del celebración el motorcade junto a los miembros del Regional Committee for Disability Affairs. Tiene también reconocimiento con los most PWD-friendly establishments na ciudad. Ay queda centro del celebración na Zamboanga Peninsula un awareness forum acerca de los leyes que cuidan na mga derechos de los PWDs. Sinama yung non-verbal and verbal verification diyan sa pinagbabawal, prohibition, at may karampatang may karampatang penalty. Yun nga, yung first offense is around 50,000 kulong, not more than 1 year. Tapos subsequent offense, ginawa nun ulit, mas mataas kaysa doon. Na magasigente, dia ay conduce también basic business management skills training, leadership training por los discapacitados. Mientras tanto, temporalmente ya corta el gobierno local de Misamis Oriental con el consumo del agua na los caserías sa pueblo de Medina. Mientras está investigando con el razón del ya sucede diarrea outbreak na lugar del pasado semana kaya afecta 11 na 19 barangay na pueblo. Actualmente ya pone deposito de agua el Medina Water District na barangay Cabug, barangay South Poblacion, North Poblacion y barangay Bulwa por los residentes. Según Medina Water District, posible ya queda causa del diarrea outbreak el subida del nivel de agua na mar, por eso ya contamina con los tubo de agua kay grande por ciento del afectado los residentes na coastal areas. Ta puede acordar 452 de los residentes ya experiencia diarrea del pasado semana na Medina, Misamis Oriental. Un 72 años hombre también ya murió por causa con el severe dehydration. Esa es la noticia y esa kita na región de Mindanao. Estaba aquí en la ciudad de Zamboanga. Mira con nosotros otra vez, Kuya Daniel. Gracias, Dante Amento, live mula sa Zamboanga City.
ika-4 na pagkakataon ay nagsagawa ng libreng medical mission ng UNTV at Members Church of God International sa Barangay Sampaloc sa Apalit, Pampanga. Mahigit 200 mga kababayan natin sa lugar ang napagkalooban ng tulong medikal at dental. Narito ang ulat ni Leslie Hude. 4 na beses nang nakapagsagawa ng libreng medical, dental at legal mission ang UNTV at Members Church of God International sa Barangay Sampaloc, Apalit, Pampanga ngayong taon. At dahil marami pa sa ating mga kababayan sa lugar ang hindi naabot ng tulong ng grupo, ay muling bumalik ang mga ito kasama ang kanilang partners in public service upang makapagbigay serbisyo sa ating mga kababayan. Gaya na lamang ni Nanay Crescencia na hirap sa buhay at umaasa lamang sa pagkain na ibinibigay araw-araw ng kanyang mga anak upang makaraos. Hindi niya mapatingin sa doktor ang kanyang karamdaman. Hindi ako nagpapatest ng sugar. Dito ko lang nalaman na meron pala akong diabetes. Yung araw, binigyan ako ng gamot para bumaba yung sugar ko. Kaya nagpapasalamat naman ako kay Lord na nabigyan nila ako ng gamot, nabigyan nila ako ng tulong para bumaba yung aking sugar. Dinaraing naman ng 66 years old na si Tatay Marcelo ang kanyang hirap sa paghinga, arthritis at ang kanyang ubo, ngunit hindi makapagpagamot dahil wala na siyang kakayahang makapagtrabaho. Nakakatulong sila sa mga taong walang pambili ng gamot. Message ko po kay Brother Eli at saka kay Brother Kuya Daniel. Sana po huwag kayong magsasawang tumulong sa mga kabaryo namin. Lalong-lalo na po yung mga nangangailangan, yung senior citizen at saka yung mga indigent po. Sa kabuuan, umabot sa 267 ang naserbisyohan sa medical at legal consultation sa barangay. Leslie Widem para sa Serbisyong Kasangbahay. Muling binigyan ng pagkilala sa ika-5 sunod na taon ng Bulacan Blood Council ang Members Church of God International Bulacan Chapter bilang isa sa mga private partner nito na may pinakamaraming na-donate na dugo sa lalawigan. Narito ang report ni Nestor Torres. Hindi bababa sa kabuuang 500 bags ng dugo ang na-donate ng Members Church of God International sa Bulacan Blood Council noong nakaraang taon. Malaking tulong nila ito para sa kinakailangang 3,000 bags ng dugo buwan-buwan sa lalawigan. Kaya naman sa ika-5 sunod na taon ay tumanggap ang MCGI ng Certificate of Recognition mula sa Bulacan Blood Council bilang isa sa top 3 private partners with most number of community-based mobile blood donation. 10 naman sa mga regular blood donors ng MCGI ang tumanggap ng Galloners Award. Sapagkat isa naman kayo talaga ang dating daan sa na nagbibigay ng maraming dugo sa ating lalawigan. Patuloy itong ginagawa nila para sa ating bansa, sa ating lalawigan. At alam kong pagpapalayan sila lagi ng ating Panginoon. Well, siyempre iba talaga yung dating daan, of course. Sumusuporta, siyempre, sa lahat ng mga nangangailangan. Of course, sa pagbibigay ng dugo. Maraming salamat, dating daan. Ayon naman kay OIC Head ng Philippine Blood Center na si Dr. Andres Bonifacio, hindi lamang sa lalawigan ng Bulacan, malaki ang nagiging kontribusyon ng MCGI pagdating sa blood donation drive. Brother Eli, maraming salamat at hanggang ngayon ay kasama ka pa rin namin. So napakaganda ng ating partnership. Sa amin kasi sa national level, nasabi na namin na para maging sustainable, kailangan makapag-collect ang buong Pilipinas equivalent to 1 million units of blood. So ang sabi ko last year, nagkaroon na tayo ng track record na 920,000 units. So konting-konting na lang yung gap na yan. And I'm very sure, dating daan pa lang, tapos na yung kwento. Salamat po ng maraming sa Panginoon at binibigyan tayo ng pagkakataon na patuloy. At higit sa lahat, nandiriyan po si Brother Eli Soriano. Si Kuya Daniel na lagi namang gumagabay sa atin upang tayo ay hubugin sa lagi ng pagkakaroon ng diwa na makatulong sa kapwa. Mula sa Bulacan, ako si Nestor Torres, humahataw sa balita.
Nagwagi sa third weekly elimination ng A Song of Praise Music Festival ngayong July ang novelty song na likha ng isang entertainer sa Bulacan. Ito ang hataw na balita ni Leslie Longbowen. Bukod sa pagpuri sa Panginoon ay entertainment ang hatid sa mga tagapakinig ng ikatlong weekly winner ngayong Hulyo sa A Song of Praise Music Festival. Likas na para sa composer ng awiting O Jesus na si Virgel Soliman ang magpasaya dahil sa pagiging comedian at impersonator nito. Maiba po naman kasi maraming magulo ngayon eh. Parang masaya naman. Kahit may problema tayo, marami. Kahit novelty ang genre mo, may pararating mo rin sa kanila yung sa Panginoong Jesus, pakikilala mo. Naniniwala naman ang interpreter na si Celio Nunez na papatok sa publiko ang nanalong entry. Langit na sa akin, pag-ikay kapiling, kaya't huwag kang mawawala. Okay yung genre kasi makakasabay, makakasunod na lahat. Tsaka masaya nga talaga siya. Kailangan natin yun ngayon eh. Samantala, umani ng papuri ang mga naaliw na hurado sa novelty song ni Virgel. Pero maganda yung inumpisa mo sa chorus. Napakaganda. It's one of the tricks in the bag, no? Talagang na-establish mo kaagad. Dorel, sana umabot hanggang sa finals to. Ito simpleng kanta na simpleng pagkakasulat pero mahirap magsulat na simpleng kanta. Kaya ito'y simpleng buhay na kanta. Tinalo ng awit na O Jesus ang entry na awit ng puso ni Yvonne Sarao mula sa Cavite. At ang awiting pinamagatang napakaganda na likha ng composer mula sa Negros Occidental na si Luis Sinugbuhan. Ako si Leslie Longbowen, humahataw sa balita. Lapit ka sumali dyan. Pwede. Diba? Composer lang. Sabi ko pa naman, interpreter. Composer. Pwede naman yun, di ba? Composer, Pwede rin. Ikaw din yung nag-compose, ikaw din nag-interpret. Yun lang kasi ko yung pag-asa ko makapag-interpret sa ASOP. Yung ikaw ang mag-compose. Ako mag-compose. Baka walang magtiwalang iba. Pero kapabayan mo, kuya. Yung Bulacan. Malay mo naman, di ba? Minsan well, especially pagka ang composition talaga is something that comes from your heart. Doon lumalabas yung doon lumalabas yung ano ba yung nararamdaman mo, ano ba yung gusto mo sabihin. And it's easier to interpret yung song na ikaw ang gumawa. Kasi alam mo yung emotion doon kung ano yung talagang nararamdaman mo nung ginagawa mo yung kanta. Yes, kuya. Kesa doon sa mas mahirap pa nga yung in-interpret mo yung ginawa ng iba Dahil hindi mo alam yung story behind it. Kasi hahatakin mo yung emotion doon base lang doon sa nakasulat doon sa letra ng kanta. Pero yung ibang story behind that was not actually written doon sa letra ng kanta, di mo na alam yun Pero yung composer, alam niya pa yung mga at the back of that song, parang sa likod ng awit. Meron pang ibang mga story. Like yung, diba, Rani Raimundo. Diba, alam mo ba yung story nun? Na ano? Alam mo yung kanta na, Why can't it be? Ay, naman. Why can't it be the two of us? Wow. Alam mo yung kanta na yun? O alam mo ba yung story behind that? Ay, hindi. Ano ang story behind it? Diba? Parang may hugot si Mr. Rani Raimundo. May story. Yun lang, kanta ni Doc Mon mismo. Yung Baliw. Ang natutuwang baliw, yaman ay pinagyabang. May iba rin, may storya din behind that. Bakit nila nagawa yung mga kanta na yun? Kaya pwede nila yung mapakinggan sa likod ng isang awit. Sa Radyo La Verdad. Di ba? May mga, normally, may mga kuya, backstory behind the songs. Yung mga composers. But not only the composers. Minsan, halimbawa, ikaw naman, you have your own story behind that song.
Di ba ikaw, halimbawa, isang song na memorable sa'yo. Yung secret love song. Secret love song. Yan. Memorable sa'yo yun. Memorable siya dahil ilang beses na ako pinahiya. Hindi ko makuha. Pero pagka naman nagpa-practice ka dyan, okay naman, di ba? Ewan ko ba? Baka nagkakamali yung... Hindi, pero yun, meron ding nasa likod nun, di ba? Parang, why can't we be like this? Yung sabi niya, why can't we be like that? Di ba? Why can't I kiss you on the dance floor? Di ba? Parang, merong pinanggagalingan. May pinaghugutan. Pero, meron ding yan. Meron din yung sa bawat isang kumakanta, there is something na ipapaalala sa'yo. Diba? Even if you're not the one who composed that song. That's right. Diba? Ba't mo gusto niya? Why? Biro mo, sabi niya, why can't I kiss you on the dance floor? I wish that it could be like that. Why can't we be like that? Because I'm yours. Diba? Parang, ba't ganun? Nagustuhan ko talaga siya, kuya, kasi narinig ko yung rendition ni Morissette dahil maganda sa Wish 1275. Yes, ang ganda talaga ng pagkakakanta. Minsan may ganun bakit mo gusto yan? Wala, gusto ko. Ang ganda ng pagkakakanta Minsan nga, di mo naintindihan yung lyrics. Gusto mo lang yung boses tapos pala, ng artist. Nung kinanta mo pala, ganun pala ang lyrics mo. Diba? Kaya biglang napagalitan ka na asawa. Ba't gusto mo yan? Ba't gusto mo yan? Napagdaanan mo yan, kuya. Parang napagdaanan mo pa yan. Ba't gusto mo yan kanta na yan? Wala lang, di ba? Parang, nakakanta lang. May pina-flash na kanta dito sa gilid. Di ba? Kasi kanta mo lang na, nakakanta mo, di ba? Parang maganda ang tunog. Maganda pag ikaw kinanta mo. Maganda bagay rin. Sa boses mo. Bagay sa boses mo. Tapos biglang di mo, only to realize, iba nga pala, ang meaning. Nakikinig ngayon ng asawa mo. Ba't kinakanta mo? Paminsan-minsan. Sino yung naaalala? Ayan, patay ka na dyan. Kasi naman doon, layo pa ng tingin, parang may inaalala. May ganun no? Parang, yun yung mga tipong ganun. Bisa papahamak ka nung kanta. Ayan, mga lang. But just the same, there are reasons dun sa ng pagkakabuo ng isang awit. Kaya nga, may ginawa kaming mga awit na na iba-ibang klase ng awit. So, from there, makikita mo, what do you feel the time that you're composing that song? Yes. Yan. Okay, panoorin nyo. Yung ASOP, malapit na ang grand finals. Malapit na. Nagsimula na nga raw sila, kuya, mag-meeting. Yung mga finalists natin. Kasi on recording na sila. Para dun sa, magre-record na sila para dun sa album. Abangan nyo po yan. Exciting yan. Alright. Para po sa mga karagdagang balita, bumisita lamang sa aming website na www.untvweb.com. At yan po ang ikatlong pagkataon ng mga balita sa umagang ito, araw ng Lunes, July 17, 2017. Kasama ang buong puwersa ng UNTV News and Rescue sa iba't ibang panig ng daigdig. Si Noel Policarpio sa Canada, si Marie Peñaranda sa Texas, USA, si Amiel Pascual sa Zhubei, Taiwan, si Bradley Robusa sa Baguio City, si Deb Riveral sa Cebu City at si Dante Amento sa Zamboanga City. Ako po, si Daniel Razon. At ako naman po si Monica Veralio. Susunod na ang programang Bawal ang Pikon! Get it straight with Daniel Razon.